Isipin mo yung ganitong sitwasyon. 58 taong gulang ka. At sa buong nasyon mo, sa milyon-milyong taong nakapaligid sa iyo, ikaw na yung pinakamatanda. Nakakapangilabot isipin yan, di ba? Lahat ng mas may edad sa iyo ay patay na. Mismo, bale yung mga magulang mo, yung mga tiyuhin mo, yung buong henerasyong nauna sa inyo, wala na talaga sila. Ang tanging nalalabit na lang na mas matanda sa iyo ay ang inyong leader. Oo, si Moses. Buong buhay mo, wala kang ibang nakita kundi buhangin, mga bato, at ilang 40 taon kayong nagpapalaboy-laboy. Tapos ngayon, nakatayo ka sa kapatagan ng Moab, nakatingin sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan. At bukas, papasok kayo sa isang lupain na may napakayaman, napakasigla, at napaka-agresibong kultura. Isang kultura na handang lamunin ng buo ang inyong pagkakakilanlan. Ang tanong para sa iyo na nakikinig, paano ka mabubuhay nang hindi nawawala kung sino ka talaga? Isang napakabigat na pasanin yan para sa isang buong henerasyon. Dahil hindi lang sila papasok para kumuha ng lupa. Papasok sila sa isang lugar na may ganap na magkakaibang mga prinsipyo. At dyan na papasok ang malalimang pagsusuri natin ngayon. Titingnan natin itong sinaunang teksto, ang aklat ng Deuteronomy o yung tinatawag na pangalawang kautusan. Tama, at hindi natin ito titingnan bilang isang lumang dokumento lang, kundi bilang isang matinding aralin mula sa isang tumatandang leader. 120 taong gulang na si Moses dito, ha? Oo nga eh, pero malakas pa rin siya. Pag-aaralan natin kung paano niya inihanda ang mga taong ito bago niya sila iwanan magpakailanman. Nakatayo siya doon sa kapatagan, nagbibigay ng huling matinding habilin. Kaya bago natin himayin yung mga batas at ritual nila, kailangan muna nating intindihin kung saan sila nagsisimula. Kasi hindi pwede na sabihin lang ni Moses na, "Huwag kayong gagaya sa mga taga-Canaan, okay?" Kailangan nila ng isang hindi matitinag na pundasyon. Pilosopikal na pundasyon, kumbaga, at dito niya inilatag yung pinakasikat na linya sa tekstong ito, yung tinatawag na Shema, sa Deuteronomy 6:4-5. Sinasabi doon, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Alam mo, kapag naririnig natin ng linyang yan, ngayon, parang simpleng pahayag lang siya ng monoteismo, di ba? Oo, parang basic na kaalaman na lang sa atin yan. Pero para sa mga nakikinig kay Moses noong panahong iyon, yan ang pinakamatinding pader na magproprotekta sa isipan nila. Sa aming pagsusuri sa mga pinagkunan, bali may 5 posibleng interpretasyon itong linyang The Lord is One. Okay, himayin natin yan. Yung una, ito yung direktang kahulugan na isa lang talaga si Yahweh at walang ibang Diyos. Tapos yung pangalawa naman, sinasabi na si Yahweh lamang ang Diyos ng Israel. Teka. Medyo nalilito ako dun sa dalawang nauna. Parang pareho lang iyon, ha? Ano ba ang pinagkaiba ng iisa lang siya sa siya lang ang Diyos ng Israel? Magandang linawin yan. Kasi yung unang interpretasyon, parang pag-angkin iyon sa kalikasan ng buong universo. Kumbaga, wala talagang ibang Diyos na nag-e-exist. Okay. Yung pangalawa? Yung pangalawa, nakatutok iyon sa relasyon o kontrata. Kahit pa naniniwala ang ibang bansa na meron silang mga sariling Diyos, para sa Israel, isa lang ang pwede nilang kilalanin. Usapin ito ng katapatan. Kuha ko na. Parang sa kasal lang yan. Sinasabi mong, ikaw lang ang asawa ko. Hindi naman ibig sabihin na walang ibang tao sa mundo, kundi ikaw lang ang may hawak ng ganitong posisyon sa buhay ko. Ganyan na ganyan yung konsepto. Ngayon, yung ikatlong interpretasyon naman ay ang pagiging bukod tangi niya. Wala siyang katulad. Kumbaga, unique siya sa kung paano siya kumilos o magmahal. Tama. At yung ikaapat na nakabase sa aklat ng Zechariah, ito yung ideya na balang araw, kikilalanin siya bilang nag-iisang Diyos ng buong mundo, hindi lang ng isang maliit na tribu sa desyerto. Ang lawak ng sakop niyan. Tapos ano yung panglima? Ito yung panglima. At dito tayo magtatagal kasi ito yung may pinakamalalim na implikasyon sa kanila. Ito yung ideya na si Yahweh ay hindi nagbabago. Hindi pa bago-bago. Paanong hindi nagbabago? Wala siyang iba't ibang manifestasyon depende sa lugar o sitwasyon.
Kaya pala sobrang big deal nung salitang one o isa. Kasi kung iisipin natin ang sitwasyon sa sinaunang gitnang silangan, ang mga Diyos nila ay lokal. Mismo, nakadikit sila sa teritoryo. Diba? Kung nasa isang bundok ka, may Diyos doon na kailangan mong paligayahin. Paglipat mo sa kabilang lambak, ibang Diyos na naman ang haharapin mo. O kaya naman, ibang mood nung parehong Diyos. At iyon ang nakakapagod na bahagi ng pamumuhay nila noon. Ang mga Diyos tulad ni Baal ay may iba't ibang versyon. May Baal Peor, may Baal Zebub. Nakakalito iyon, ha? Sobra! Kung ang Diyos mo ay pabago-bago, nakadepende sa teritoryo, nakadepende sa panahon, ang buong buhay mo magiging isang walang katapusang serye ng transaksyon. Manghuhula ka araw-araw kung anong mood ng Diyos ngayon para lang hindi masira ang mga pananim mo. Eksakto. Ngulit kung si Yahweh ay isa, pareho sa Ehipto, pareho sa buhanginan, at magiging pareho sa papasukin nilang Kanaan, ang buong pananaw nila sa buhay ay nagbabago. At iyon din ang nagpapaliwanag doon sa susunod na bahagi ng Shema. Kasi kung hindi siya pabago-bago, ang logical na tugon lang ay ibigay mo ang lahat. Yung linyang, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Oo, wala nang transaction. Wala nang panliligaw base sa mood. Buong pagkatao na ang hinihingi kasi buo at hindi nahati ang Diyos na sinasamba nila. Ngayon, kung may ganyan kang katibay na pundasyon, ang susunod na tanong dyan ay kung paano ka makikipag-ugnayan sa Kanya. At dyan na nagiging mainit ang usapan. Dito na pumapasok yung Deuteronomy 4. Oho, kasi dito naglabas si Moses ng napakahigpit na utos laban sa paggawa ng mga rebulto o inugit na imahe. Bawal ang hugis lalaki, babae, hayop, ibon o kahit isda, di ba? Bawal lahat yan. Bawal din ang pagsamba sa araw, buwan at mga bituin. Ang dahilan niya, nang marinig daw ng mga magulang nila ang tinig ni Yahweh sa Mount Sinai, wala silang nakitang hugis. Puro tinig lang mula sa apoy. Tama, kaya bawal iguhit o ukitin. Pero teka, may tanong ako riyan. Bilang tao, lalo na tayo sa panahon ngayon, Sige, ano yon? di ba mas madali tayong umunawa at matuto kung may nakikita? Tayo. Visual aids, kumbaga. Oo, human nature yan. Kung ako yung leader ng milyong-milyong tao na galing sa deserto, baka isipin ko na, makakatulong ang isang rebulto para mas maalala nila kung sinong sinasamba nila. Bakit kailangan maging sobrang higpit ni Moses dito? Kasi ang paggawa ng rebulto, isang uri ng paglilimita. Sa sandaling ukitin mo ang isang pirasong kahoy para sabihing ito ang Diyos, kinukulong mo yung lumikha sa isang maliit na espasyo. Nilalagay mo siya kung saan lang nakatayo yung rebulto. Mismo, at ang mas malalim na epekto nito sa psikolohiya ng tao, sa paglipas ng panahon, liliit din yung pananaw mo sa Diyos, magiging kawangis na lamang siya nung rebulto. Ibinababa mo yung isang bagay na walang hanggan sa antas ng bagay na kaya mong hawakan at kontrolin. Ganun na nga, nawawala yung kadakilaan. Gagamit ako ng analohiya para mas makuha ng mga nakikinig sa atin. Isipin mo na sinusubukan mong intindihin ang buong karagatan. Sige. Tapos, kumuha ka ng isang baso ng tubig mula roon. Inilagay mo sa mesa at sinabi mong, ito ang karagatan. Napakagandang halimbawa niyan. Di ba? Hindi lang sa nabigo kang ipakita ang lawak ng dagat, kundi sa paglipas ng panahon, baka iisipin mo na ang karagatan ay kasing laki lang talaga ng basong iyon. Nawala na yung pagkamangha mo. At yan din, ang parehong kahangalan na nangyari doon sa kwento ng Tower of Babel, yung pagnanais ng tao na hilahin pababa ang banal. Gusto nilang bigyan ng sariling hugis para mapamahalaan nila. Tama. Kaya ipinagbawal din ni Moses ang pagsamba sa araw at buwan. Ipinapaalala niya na ang mga ito ay nilikha lamang upang maging lingkod mga orasan sa kalangitan, di ba? Hindi sila ang may hawak ng tadhana. Bahagi lang sila ng disenyo, hindi sila ang disenyador. Eksakto. Kaya kung iisipin natin ngayon, gaano natin kadalas ginagawa ito sa sarili nating buhay? Nililiit natin yung malalaking konsepto tulad ng tagumpay, pag-ibig o katotohanan para lang magkasya sa sarili nating maliit na pananaw. Nagkukulong tayo sa sarili nating mga kahon.
Totoo yan. Pero itong pagbabawal sa mga rebulto para sa mga Israelita, hindi lang ito teorya, di ba? Kasi kinabukasan tatawid sila ng ilog at sasalubungin sila ng lipunang punong-puno ng ganyan. Dito na nagiging seryoso yung Deuteronomy 12. Oo, kasi direktang pagbangga ito sa buong sistema ng Canaan. Kailangan nating suriin yung kulturang haharapin nila. Sa kanila, may hierarchy ang mga Diyos. Sino yung nasa pinakataas? Ang nasa pinakamataas ay si El. Ngunit siya ay itinuturing na matanda at malayo na sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ang talagang sinusundan at pinakamahalaga sa kanila ay si Baal. Si Baal, siya yung Diyos ng bagyo, tama. Yung tinatawag nilang Rider of the Clouds. Tama ka dyan. At bakit napakahalaga nung Diyos ng bagyo? Kasi kailangan nila ng ulan para mabuhay ang mga pananim nila. Pero dito napapasok yung isang detalye mula sa ating mga source na medyo nakakagimbal. Ito yung bahagi na mahirap intindihin para sa modernong isipan. Oo, kasi para sa mga Canaanite, yung ulan na ibinabagsak ni Baal ay hindi lang basta tubig. Sentral na bahagi ito ng paniniwala nila. Itinuturing nila ang ulan bilang mismong simyalya ni Baal. Grabe, semyalya talaga? Oo, para sa kanila, ang lupa ay parang isang babae. At si Baal, yung lalaking nagpapataba rito mula sa langit upang umusbong ang mga pananim. Wow, nakakaloka iyon isipin kasi imagine mo, ikaw ay isang Israelita na buong buhay ay umaasa lang sa mana doon sa disyerto. Wala kang alam sa pagsasaka. Tapos pagpasok mo dyan, gusto mong magtanim ng trigo? At magtatanong ka sa kapitbahay mo. Mismo! Tatanungin mo yung Canaanite, paano ba magpatubo rito? At ang isasagot niya sa iyo, kailangan mong makuha yung semyalya ni Baal para umulan. Nakakagulat talaga. At paano nila ginagawa iyon? Diyan pumapasok yung tinatawag na sympathetic magic. Paano ba gumagana yung mahikang iyan? Sa madaling salita, pinipilit nilang tularan sa lupa ang gusto nilang mangyari sa kalangitan. Upang udyukan si Baal na magbigay ng fertilidad, pumupunta sila sa kanilang mga templo. At ano ang ginagawa nila doon? Nakikilahok sila sa mga ritual na sexual kasama ang mga pari at pariseyo ng templo. Naniniwala sila na kung gagawin nila, ma-excite si Baal na gawin din ang bahagi niya sa kalangitan. Grabe. Tapos may paliwanag din sila kapag tag-init o dry season, di ba? Oo, sa mitolohiya nila, kapag natutuyo ang lupa, naniniwala sila na pinatay si Baal ni Mot, yung Diyos ng kamatayan. Hanggang sa iligtas daw si Baal ng kapatid niyang si Anat para bumalik ang ulan. Bale, ang buong relihiyon nila ay walang kinalaman sa moralidad. Wala talaga. Wala silang pakialam kung mabuti kang tao. Ang mahalaga lang, gawin mo yung ritual para mapilit mo ang kalikasan na sumunod sa gusto mo. Manipulasyon! Eksakto. At ginagawa nila ito sa mga tinatawag na bamoth o mga altar sa mataas na lugar kasi naniniwala sila na doon nagtatagpo ang langit at lupa. Madalas may mga kahoy na poste rin dyan na sumasagisag naman kay Asherah. Yung kaparehang Diyos ni El? Kaya hindi na ako nagulat nang mabasa ko yung utos ni Moses pagdating sa mga altar na ito. Ang sabi niya, sirain ninyo ng buo. Basagin ang mga bato, sunugin ang mga kahoy. Walang ititira. Bawal mag-recycle ng templo. Pumasok sa isip ko yung isang computer na punong-puno ng virus, hindi mo pwedeng i-delete lang yung ilang files, di ba? Kailangan mong i-reformat ng buo. Wipe the hard drive clean. Dahil kung hindi, magkakaroon ng paghalo-halo ng paniniwala. Bawal ang blended na sistema para kay Moses. Ang paghahalong iyan, ang pinakamalaking banta sa kanilang pagkakakilanlan. Isipin mo na lang, kung pwede nilang sambahin si Yahweh sa lumang altar ni Baal, gamit ang mga ritual ni Baal, ano ang mangyayari? Unti-unti nilang iisipin na si Yahweh ay isa ring puwersa na kailangan nilang suhulan. Mismo, mananatili yung sistema ng manipulasyon, mabubura yung kabanalan at katarungan. Kaya inutos na dapat may iisang sentralisadong lugar lang para kay Yahweh. Okay, wasak na ang mga rebulto, sunog na ang mga altar sa burol, pero paano kung ang problema ay hindi na yung mga bato o kahoy? Paano kung mga tao na ang nagkakalat ng mali? Mismo, dito napapasok yung mga babala sa Deuteronomy 13 at 18, tungkol sa mga bulaang propeta.
Sa buong sinaunang gitnang silangan, mula Egypt hanggang Greece, yung mga manghuhula ay gumagamit ng mga kakaiba at malagim na ritual para basahin ang isip ng mga Diyos. Hindi sila basta naghihintay ng mensahe, di ba? Hindi. Aktibo silang naghahanap ng sagot gamit ang mahika at dibinasyon. At yung mga pamamaraan nila, nakakahilo sa dami. May rhabdomancy o pagbabasa ng mga patpat. May belomancy kung saan tinitignan ang paglipad ng mga palaso. Tapos may necromancy o pangungusap sa mga patay. Pero alam mo, ang pinaka nakakapagpataas ng balahibo ko ay yung hepatoscopy. Yung pag-oobserba sa atay ng hayop? Oo, para sa mga nakikinig na hindi pamilyar, papatayin nila ang isang tupa, kukunin ang atay nito, at titingnan yung mga ugat at hugis para malaman kung ano ang magiging kapalaran nila bukas. Susuriin nila kung mananalo ba sila sa laban o kung uulan ba? Nakakapagod yun. Buong buhay mo nakadepende sa hugis ng atay ng tupa. Nakaka-anxious mamuhay sa ganyang sistema. At hindi pa yan ang pinakamalala. Nandyan din ang pag-aalay ng sariling anak sa apoy. Child sacrifice, gagawin nila yun para lang sigurahin na pabor sa kanila ang mga Diyos. Pilit nilang binibili ang pabor ng langit. Ang lahat ng kasanayang ito ay tinawag ni Yahweh na kasuklam-suklam. At hindi lang dahil maling relihiyon ito, kundi dahil isa itong malupit na sistema ng pang-aabuso at manipulasyon. Kaya nagbigay ng napakatinding panuntunan si Moses. Sinasabi niya, kahit pa dumating ang isang propeta at magpakita ng milagro na nagkatotoo. Oo, kahit tumama pa ang hula niya. Kung sasabihin niya sa huli na, halika, sumamba tayo sa ibang Diyos, huwag na huwag silang makikinig. Ito yung isa sa pinakamalakas na linya para sa akin. Bakit mo nasabi iyan? Kasi ipinapakita rito na ang resulta ay hindi kailanman pwedeng maging dahilan para baliwalain ang proseso. Kahit tamama siya sa lottery ng mga hula, kung inilalayo kanya sa tunay mong pagkakakilanlan, mali pa rin siya. Isang napakagandang punto. Parang ano yan parang isang scammer sa internet na nahulaan ng tama yung password mo. Magugulat ka, matatakot ka, kasi nakuha niya yung tamang impormasyon. Magaling siyang manghula. Pero hindi ibig sabihin na ibibigay mo na sa kanya ang kontrol ng bank account mo. Mismo, hindi mo siya susundin. Napakaangkop ng analohiyang yan kasi ang buong pagkakaiba ng mahika sa tunay na relihiyon ay nasa intensyon. Ang mahika ng mga pagano ay isang pagtatangka na kontrolin ang banal na puwersa. Ginawa ko na ang ritual, bigyan mo ako ng ulan. Puwersahan! Ngunit ang relasyon kay Yahweh ay nakabatay sa pagtitiwala at pagsunod. May malinaw na batas. Hindi mo kailangang maghiwa ng atay ng tupa para malaman ang tama at mali. Ibinigay na sa iyo ang kautusan. Susunod ka na lang. Napakalaking ginhawa nung isipin mo, imbes na mabuhay sa patuloy na takot at panghuhula, meron silang pundasyon na malinaw. Kaya pala ganun katindi ang utos ni Moses na protektahan ang pagkakakilanlan nila. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa kanila mula sa isang sistema ng manipulasyon at matapos maitawid ni Moses ang lahat ng ito, pababa sa praktikal na pagwasak ng mga altar at pagbabawal sa mga huwad na manhula, dumating na siya sa dulo ng kanyang misyon. Dito na nagtatapos ang usapan sa Deuteronomy 34. Ang pagpasa ng liderato? Umakyat si Moses sa Mount Nebo. Isipin mo muli yung matandang ito na nag-alay ng buong buhay niya para sa mga taong ito. Ipinakita sa kanya ang buong lupain na ipinangako sa kanya. Tanaw niya ang buong kinabukasan. Pero hanggang tanaw na lang siya, hindi na siya tatawid. Namatay si Moses doon mismo sa Moab. Isang trahedya kung titignan sa pisikal na pamantayan, ngunit sa panlipunang pamantayan, ito ay isang malaking tagumpay. Paanong naging tagumpay iyon? Kasi bago siya pumanaw, ipinapong ni Moses ang kanyang mga kamay kay Joshua. Inilipat niya hindi lamang ang titulo, isinalin niya ang mismong espiritu ng karunungan. Nakita ng mga tao na yung karunungan ng nakaraan ay napapasa sa bagong pinuno. Kaya't sunod nila si Joshua ng buong tiwala. At hindi lang iyon, nag-iwan din siya ng pangako para sa mga susunod na 100 taon. Yung pangako na merong uusbong na isang propeta na tulad ni Moses. Ang pangakong iyon ang naging pamantayan nila. Kapag may bagong leader, hindi nila susubukan sa pamamagitan ng mahayka. Titingnan lang nila,
Nagsasalita ba siya ng katotohanan na tulad ni Moses? Kinakausap ba niya si Yahweh ng walang halong manipulasyon? Ginamit nila iyon para hindi maligaw. Grabe. Ang lalim ng nilakbay natin sa diskusyong ito. Upang buuin ang mga napag-usapan natin, para sa iyo na nakikinig, nagsimula tayo sa isang diserto, kasamang isang henerasyong naghahanap ng kakapitan. Nakita natin kung paano itinanim ang isang matibay na pundasyon, na ang Diyos ay isa, hindi pa bago-bago. Tinalakay natin ang panganib ng mga rebulto, kung paano nililiit ng tao ang mga konseptong walang hanggan. Sinisid natin ang kultura ng Canaan, kung bakit ang paghalo ng paniniwala ay parang virus na sumisira sa buong identity mo. Ito ay kwento ng paghanda ng isang lipunan na maging matatag at panindigan kung sino sila, kahit pa pilit silang isama sa agos ng isang mas magulong mundo. At bago natin tapusin ang ating malalimang pagsusuri na yon, gusto naming mag-iwan sa iyo ng isang kaisipan na maaari mong pagnilayan. Kapag pinag-uusapan natin ang pagiging dakila, madalas nating binibilang ang mga tropeyo na naiuwi ng isang tao noong nabubuhay siya. Mga personal na tagumpay. Oo. Pero paano kung ang tunay na sukat ng tagumpay at legasya ng isang leader ay hindi ang mga napagtagumpayan niya habang siya'y humihinga? Paano kung ang totoong basihan ng kadakilaan ay kung gaano niya kahusay na ihanda ang susunod na henerasyon upang harapin at baguhin ang isang mundo na hindi na niya kailanman masisilayan? Isang mabigat na hamon iyan na nagtatanong sa ating lahat kung ano ba talagang ipinapasa natin sa mga taong susunod sa atin. Kaya sa susunod na humarap ka sa isang malaking pagbabago sa iyong buhay o pumasok sa isang kultura na pilit kang binabago, alalahanin mo ang aralin mula sa kapatagan ng Moab. Panatilihin ang iyong pundasyon, huwag ikahon ng walang hangganan, at patuloy na maging mausisa. Hanggang sa susunod nating diskusyon.